Dalawang patay habang tatlong sugatan matapos bumagsak ang sinasakyan at chopper sa Pililya sa Rizal. Sa isang bakanting lote nga po bumagsak ang chopper. Sakay nito ang dalawang Malaysian national at tatlong Pilipino, kabilang ang piloto at flight mechanic. Sinaklolohan sila ng mga nakakitang residente. Sa kasamaang palad, patay ang pasaherong Malaysian at isa pang sakay na Pinoy. Sa paunang investigasyon, galing sa San Juan ang chopper at patungo sa Ginayangan sa Quezon Province nang bumagsak ito. Iniimbestigahan pa nga kung mechanical o human error ang naging sanhi ng pagbagsak. Nanawagan po naman ng katarungan ang pamilya ng maritime student na namatay ng dahil po sa hazing sa Cavite. Bangkay na po nang maiuwi sa bahay nila si Mark Kenneth Alcedo matapos nga siyang iwan sa ospital sa General Trias doon po sa Cavite ng tatlong kalalakihan. Unang araw po sinabi ng tatlong lalaki na biktima ng hit and run si Kenneth. Pero napansin po ng mga tauhan ng ospital ang mga pasa sa hita at katawan ni Mark Kenneth kaya nagduda sila. May mga nakuha rin po silang sili sa kanyang ari. Tanda ng pagpapahirap na sinapit nito. Tumawag ng mga pulis ang mga tauhan ng ospital pero nagawa ng tatlong kalalakihan na pasimpleng tumakas. Patuloy po namang hinahanap ang tatlong lalaki. Una nga pong nakita ang sasakyang ginamit nila sa paghahatid sa biktima sa ospital matapos nga nilang itong abandonahin sa General Trias. Nakakuha ng mga t-shirt ng fraternity na Tau Gamma Phi sa naturang kotse. Sa isang pahayag po naman, nagpaabot na pakikiramay ang Tau Gamma Phi National Council sa pamilya po ni Kenneth. Binigyan din nila ng mahigpit nilang kanilang binibigyan din na mahigpit daw na ipinagbabawal daw ng kanilang fraternity ang hazing. Patuloy po naman daw sa panawagan ng katarungan at mabilis ang investigasyon ang pamilya ng biktima. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarili ng sundalo sa isang bar sa South Cotabato. Isinugod sa ospital ang biktimang si Ariel Peligro pero naideklara ring dead on arrival. Hawak ng mga pulis ang suspect na si Private First Class Ronnie Bendisula Jr. Ayon sa Philippine Army, hindi raw nila kinukonsente ang ganitong gawain. Nakikipagtulungan na sila sa investigasyon ng Philippine National Police. Sisibaki naman sa serbisyo ang suspect. Dead on the spot ang isang taong gulang na batang babae matapos po naman siyang magulungan ng truck sa Talisay, Cebu. Sa kuha po ng CCTV, kitang dumaan ang motorsiklo kung saan nakaback-ride ang biktima sa gilid ng isang truck. Ito'y sumemplang at doon tumila po ng biktima kaya po nagulungan ng truck. Sugatan din po ang kanyang mga magulang. Inaresto po ng mga pulis ang truck driver pero nakipag-areglo siya sa pamilya ng biktima at nangakong sasagutin ang gastusin sa pagpapalibing sa bata. Nagpaalala ho ang mga otoridad sa mga motorista na bawal ang pagsasakay ng mga bata sa motorsiklo lalo na kung hindi pa aabot ng paa ang kanilang mga paa sa apakan ng motor. Samantala, mahigit 20 bahay ang natupok sa Guadalupe sa Cebu City. Mabilis kumalat ang apoy dahil dikit-dikit ang bahay at gawa sa light materials. Hirap ang mga bumbero sa pag-apula dahil sa malakas na hangin. Tumagal naman po ng 40 minuto ang sunog. Higit 100 individual o 40 pamilya ang apektado. Dahil malayo ang evacuation center, mas pinili ng ilang nasunugan na manuluyan na muna sa mga tent na itinayo malapit sa mga natupok na bahay. Iniimbestigahan naman ng Bureau of Fire Protection o BFP kung ano ang sanhi ng apoy. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!